Sabi, ito naman si Danilo Villadolid. Ay pagpatuloy po natin yung part 2 sa buhay ko sa loob ng kulungan. Narating po natin yung sa away sa loob ng yung pelikula ni Robin Padilla. Ang i-share ko naman ngayon yung kung paano mamumuhay sa loob ng bilibid ng panahon ng administrasyon ni Aquino. Sa totoo lang, naging overseas worker ako. Tapos, naganap ako ng ibang trabaho. Dumating ang punto na nag-apply ako sa Inmate Custodial Aid. Okay, yan ang tinatawag na ICA. Sinasabi doon ni Robin Padilla dati, di ba? ICA. Sa panahon nila is ICAD yun. Inmate Custodial Aid Detainee. Yun, ICAD. Sa panahon naman namin is naging ICA lang yun. Inmate Custodial Aid. Nagkaroon po kami ng training. Mga 6 months ang training namin. Kasi bago ka pumasok sa bali grupo na yan is kailangan mag-training ka muna. Tapos then may kasagaran dyan is may mga background talaga sa government employee, lalo police, is sundalo, barangay tanod, konsihal, mayor ka naman, basta nakakulong ka sa medium, automatic kung mag-apply ka ng ICA is magti-training ka. Andun mga kasamaan ko, mga opisyal ng police. Nung katapos ko ng training is na-assign ako sa investigation sa office. Investigation section ako. Kami lahat yung bali katuwang ng empleyado para sa pagpapatupad ng peace and order sa loob ng bilibid. May shifting kami. Ako naman is 24/7 on call ako. Kasi ako kung anong mahuli doon na kontrabando is ako mag-imbestiga, ako gagawa ng report. Yun ang trabaho ko naman sa opisina ng SPO, Security Patrol Unit. Then sa umaga naman nagjo-duty ako sa school sa Muntinlupa National High School Extension sa loob ng bilibid yun, sa loob ng medium security compound. Sa loob ng ilang taon ako doon sa Inmate Custodial Aid, sa totoo lang, marami kami nahuli. Shabu, patalas, baril, yun, alak, yun, kung ano-anong illegal contraband. Basta may patupad kaming searching operation, sigurado yun na may makukuha kami doon kasi marami doon mga yung alam mo na, mga tawiwit ang tinatawag sa amin doon, tawiwit. Alam mo, sa panahon talaga ng Pinoy administration, sobrang luwag ng bilibid. Bakit? Isipin mo, commander ka ng pangkat, ang dami mong escorting, hindi ka pwede magalaw-galaw basta-basta ng empleyado ni sino man. Hindi ka basta-basta nila galawin kasi sobrang ang luwag, ang dami pang kapit sa taas. Pag mahulihan namin yan ng illegal contraband, ipatawag lang si commander, ayusin na yan. Yan ang totoo, ayusin na yan. Isipin mo, kung ikaw magpalulong sa droga doon, lulong ka talaga sa droga. Bakit? Ang daming droga. Kalat ang droga. Sa panahon ng administrasyon ng Aquino administrasyon yun. Grabe, kalat ang droga doon. Cellphone. Patalas, baril. Totoo yun. Maraming baril doon sa loob. Maraming patalas. Mga ginagawa nilang samurai. Siyempre, mga mga tawag dito yung mga self-defense yun sa mga pangkat-pangkat. Kasi mahirap naman nga nawala silang pang self-defense nila, di ba? Kaya gumagawa sila doon. Kompleto doon sa loob.
Kung gagawa ka ng samurai, pwede ka makagawa kasi may grinder doon, kumpleto di ba? Kaya sa panahon ng yung parang sa investigation section, marami talaga nahuli kaming kontrabando. Beer, kung ano-ano, hinuli namin yun. Dahil sa sobrang luwag, maluwag makapasok yung kontrabando. Maluwag. Kasi, siyempre, maluwag nga, kahit ano ipapasok na lang nila. Di ba? Lalo kilala kang tao. Nung panahon ni Pinoy, na administrasyon ni Pinoy, empleyado sigaw-sigawan lang yan ng mga inmate. Sigaw-sigawan lang yan, maniwala kayo. Ang naghari nga doon sa panahon na yon is mga bilanggo, hindi empleyado. Dati, pag dadaan ng empleyado, makita si commander, there's commander. Sinasaluduhan yun. Isipin mo yun, kung paano karespetado yung commander kaysa gwardya. Di ba? Yun ang kaibahan. Yun ang kaibahan sa panahon ng Pinoy administrasyon. Illegal naman ang cellphone. Illegal yun. Hindi naman legal yun doon. Pwede ka hulihin doon. Pero, may ariglo yun para makuha yung cellphone. Kasi, yung cellphone na yun, importante yan sa lobby. Importante yun, lalo sa mga big time. Kasi, siyempre, big time ka, wala kang cellphone. Anong kontak mo sa labas? Diba? Kami nga na mga, lang kami, mga ordinaryo lang doon. May cellphone nga kami. How much more yung yung commander? Walang cellphone. Imposible naman yun, di ba? Imposible yun na walang cellphone doon. Kaya, yun ang nangyayari. Grabe, ang daming patayan. Ang daming patayan. May riot, kung ano-anong doon. May nagbigti. Maraming pangyayari sa loob ng Bilibid nung panahon ni Noynoy Aquino. Lalo si Leila de Lima. Di ba? Alam niyo yun kung sino si Leila de Lima. Alam niyo kung sino si GB Sebastian. Di ba? Alam niyo kung sino si Colanco. Di ba? Kilala niyo yun. Ang dalawa na yan. Yan dalawa talaga. Magkumpare lang yan. Magkumpare lang yan dalawa. Pero dahil sa agawan nila sa teritoryo, agawan nila sa income, kailangan magpasikat ka. Di ba? Isipin mo, si Colanco is may banda. May banda siya sa loob. Si JB Sebastian is may TV channel. Di ba? Sinong pasikat? May TV channel si JB Sebastian. Kami dati, nagplano din kami ng gagawa kami ng pelikula doon. Gagawa kami, parang documentary lang ang gawin namin, buhay ng bilanggo. Kaso lang, medyo talaga doon sa loob, dahil magulo, tapos medyo sobrang luwag, hindi mo na maisip yun kung gaano kasarap sa loob ng kulungan. Hindi mo maramdaman na nakakulong ka. Sa panahon ni Aquino, di mo maramdaman kung nakakulong ka o hindi. Bakit? Nandoon lahat. Nandoon lahat. Ano pang hahanapin mo? Safety ka. May pagkain ka. Dinadalaw ka. Tapos, lalaya ka pa ba? Di ba? Nakapadala ka ng pera sa mga pamilya mo. Di ba? Pinapadalan mo yung pera ng pamilya mo. Bakit? Umi-income ka sa loob. May income ka doon sa loob. Kung masipag ka, at magaling ka dito. Pag wala kang utak, palakwat, palaboy-laboy ka lang, utusan ka lang doon. Di ba? Yun, utusan ka lang doon. Noong panahon ng pumasok ang 2016, ugong na tatakbo si Duterte.
Siyempre, bilang Bisaya, tuntua ako na takbo si Duterte. Ano yun, nakasubaybay ako noon. Kahit sa Facebook, nakasubaybay ako. Ano ko, yung parang tuntua ako na tatakbo yan, Bisaya. Kasi matino yan, matinong tao yan. Oo, takbo yun. Nung time ng eleksyon, nakasubaybay kami. Pustahan pa kung sinong manalo. Duterte ako. Oo. Duterte, Maruas, Binay, yan ang kalaban namin. Naglabanan kami doon. Magkanong pusta? Tag 5,000 bawat kandidato. Nakasubaybay ako sa vice presidente. Nakasubaybay ako, pero ang titukan ko yung pagka-presidente. Kasi bilang Bisaya, proud ako na maging presidente isang Bisaya at matinong tao. Sa madaling salita, nanalo si Duterte. Tunto ko, nanalo ako. Doon na naramdaman ng bilanggo na ikaw pala nakakulong. Bakit? May kaibahan. May kaibahan. Doon na nag-umpisa yung higpitan. Di ko lang alam kung anong araw o anong buwan yun na galing ako sa duty. Tulog na tulog ako. Siguro mga around 3 a.m. to 4. Naramdaman namin yung parang may pumapasok. Ang daming nakatakbuhan. Yun pala, sinugod na kami. Sinugod na kami ng SAP. Special Force. Special Action Force. Pinasok na pala kami. Nakatangkiligira. Nakatangkiligira. Siyempre, ikaw may kontrabando ka. Kasi kahit sabihin natin na sa ika ako, tinatago ko yung cellphone ko. Kasi yung cellphone ko na yun, para pang pamilya ko yun. Diba? Tinatago ko yun. Ang naiwan ko doon, pera. Ginising kami, paglabas lahat, nakabrief. Walang sinisino, commander ka man o ano ka man, mababang inmate ka man. Parehas ang trato. Yun na. Ano na, yung tawag nito, yung searching na, galugad. Galugad, grabe ang galugad. Ang dami nakuha. Dami. Una na namin naramdaman ang higpit. Ang higpit. Sigarilyo, tabako, bawal na. Grabe ang higpit na. Doon mo naramdaman yung kaibahan. Kaibahan. Nung panahon ni Pinoy, sobrang luwag. Lahat ng illegal nandun. Nung panahon ni Duterte, may illegal man, pero pakunti na lang. At tago pa talaga, hindi ladladan. Tapos, yung inmate, sumasaludo na ngayon sa gwardiya. May respeto na. Kasi pag wala kang respeto sa gwardiya nung panahon ni Duterte, may paglalagyan ka. Kasi, iba tayo eh. Nakakulong ka. Nakakulong ako. Bakit di ako sasaludo sa gwardiya? Gwardiya yun eh. Di ba? Pangalawang, natin sila, ama. Na binabantayan tayo. Habang nandoon tayo sa loob. Sila ang gwardiya natin. Di ba? Doon mo na naramdaman. Doon ko na naramdaman. Ganito pala ngayon, kaigpit. Halos tatawag ka, gagamit ka ng cellphone, nakatago ka na. Halos wala ka na marinig na boses. Tapos yung mga yung inmate, parang ilang na kasi maraming sa 44 pumasok doon. Ang grabe kung saan galing. Isipin mo naman, dalhan ka ng machine gun. Hindi kaya ikaw matatakot. Di ba? Di ka kaya. Yun ang kaibahan sa panahon ni Duterte at saka kay Pinoy. Pag maluwag ang presidente, pag maluwag ang presidente, maluwag ang bilibid. Happy ang inmate. Happy ang inmate. Pag maigpit ang presidente, kawawa ang inmate. Totoo. Sa tutusin talaga, bilang inmate, naintindihan ko nakakulong ako. Kailangan higpitan ako. Ilang beses ako na Bartolina.
isa, dalawa, tatlo. Nahulihan ako ng cellphone, nahulihan ako ng tabako, nahulihan ako ng Marlboro. Pero, tinanggap ko yon. Bakit? Kasalanan ko. Illegal yun eh. Bakit ko ginamit? Di ba? Pero ako naman, hindi naman talaga ako nagbibinta ng sigarilyo, nagbibinta ng tabako. Kundi, siyempre, maninigarilyo ako. Is bali, ano ko lang yun, yung ginagamit ko lang at tinatago ko, papatayin ko ang isang sigarilyo, tapos, is, sisindihan naman pagkatapos ko kumain. Pero tinatago ko yun. Mayroon naman doon nagbibinta. Isipin mo naman, magkano ang isang Marlboro doon? Isang Marlboro, magkano? Aabot ng 250 isang stick. Tapos yung tabako na yun, ganon tabako, is magkano yun? 1.5. Ang pinakamababa, 1,000. Isipin mo, bilanggo, bibili ng ganon. Bakit? Ang daming pera ng bilanggo eh. Kasi magaling sa diskarte ang bilanggo. Doon yun na naranasan. Nung panahon ng Duterte, grabe ang higpit. Sobra ang higpit sa loob. Kasi, bakit di mo nga higpitan ang bilanggo? Paano matuto? Diba? Paano matuto sila? Kami. Paano kami matuto? Kung ganun kaluwag ang bilanggo. Diba? Mag-cellphone ka doon, mag-concert ka doon, titira ka dito, alak doon. Di ba? Sigarilyo, parang wala lang. Pero, nung panahon ni Duterte, lahat doon, walang sinasanto. May katungkulan ka man sa silda, o ano ka man, pag maulian ka ng kontrabando, Bartolina ka. Yun ang kaibahan ng panahon ni Pinoy at panahon ni Duterte. Kaya marami doon nagbago nung panahon ni Duterte. At doon, lumaya ako. Panoorin nyo ang part 3 ko.